خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, nandito na tayo sa huling chapter natin sa ating paksahin hinggil sa makabagong discovery sa siyensya. Kung ito ba ay humakma o tumugma sa banal na Quran at ito ba ay hindi hakma o sumalungat. So napaliwanag natin nakaraan na ang lahat ng bagong discovery nila sa siyensya ngayon ay hakmang-hakma. Punto por punto, letra por letra, nang walang alinlangan ang kanilang mga na-discovery ay tumpak na tumpak sa banal na Quran. So gaya na ipangako natin, ngayon ay ilalahad naman natin ang hinggil sa Biblia na kung saan ang na-discovery nila sa makabagong moderno ngayon sa siyensya ay titignan natin kung sa kanilang kasalutan naman ito ba ay hakma o ito'y salungat sa mga discovery science ngayong moderno sa kasalukuyan sa panahon natin. Una sa lahat, hindi ko ipinapakita rito ang kamalian ng Biblia hinggil sa scientific, no? Upang ang ating mga kababayan ay saktan. Pagkagayon man ay hinihingi ko ang pahumanhin sakali na mayroon mang nakaririnig dito kung nakasakit man ako sa inyo na inyong mga nararamdaman o damdamin. Ang totoo ay sasabihin lang natin ito sapagkat upang makita lamang ninyo ang katotohanan sapagkat gaya ng kasulatan ninyo na nagsasabing ang katotohanan, hanapin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Katotohanan na iparating namin ang Quran na ito ay walang alinlangan galing mula sa dakilang may likha bilang huling aklat na dinala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At naipakita natin ang mga discovery science nila ngayon na ito ay tumugma. So dadako tayo sa Biblia hinggil naman sa kanyang mga talata hinggil sa mga discovery ngayon ng ating mga siyensya kung ito ba ay hakma. According to astronomy, it speaks about the creation of the universe, no? Pag-uusapan natin hinggil sa universe, in the beginning of the first book of Genesis, no? Chapter 1, is mentioned, nagkaroon ng araw at gabi, okay? Linika nito, sa pasimula linika ng Diyos ang langit at lupa. Okay. Ayon sa kanila, ito ay 6 days ang nagkaroon ng araw at gabi. Ang calculate nila dito ay 24 period, hours, in a 6 days. Dalika, ang langit at lupa ang 66 days, ang calculate nila sa oras na isang araw ay 24 period hours. Bakit? Kung titignan natin kasi nagkaroon ito ng araw at gabi, taunang araw ng pagkalikha. No? So una mapapansin natin, in the beginning ng Genesis chapter 1 verse 1, wala dito ang Big Bang. Hindi katulad ng banal na Quran, nagsimula ang pagkalikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng malaking pagsambulat na tinatawag na Big Bang. Wala ito sa Biblia. Pangalawa, sinasabi na sa chapter 1, verse 1, na pasimula ay linikha ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw. No? 24 hours ang bilang nila sapagkat nagkaroon ito ng araw at gabi. Kung saan nagkaroon ng araw, liwanag, at tinatawag itong gabi naman ng kadiliman, nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw.
So makikita natin sa unang araw, nagkaroon ng night and day, ibig sabihin 24 days. Yun ang ayon sa inggit sa pagtuturo sa Biblia. Ngunit ito ay salungat sa siyensya sapagkat ayon sa kanilang analyze, ang mundo, ang 6 days na ito ay ang pagkalikha niya ay higit kumulang ng 16 billion years, no? Okay, ito ang estimate ng cosmologists, no? Ang estimate nila, ang edad ng universe sa pagkalikha ng 6 na araw ay 16 billion years. Okay. Kung ikukumpara naman natin sa banal na Quran, lilikha ito na Allah subhanahu wa ta'ala na 6 days din. Kaya lang, no? Ang tinukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pisitati ayawn. So, ibig sabihin dito ng ayawn, ito ay salitang plural ng yawn. Ibig sabihin, mayroon tong long period ang bawat isang araw. At ito ay agree ang ating mga scientists dito. Ang cosmologists natin ay agree din sa banal na Quran na ang ayamin, ito ay, ang bawat araw nito ay mayroon siyang long period. No? Hindi katulad na sinasabing 24 days nagkaroon ng night and day. So, 24 days. Ito ay napaka-imposibleng malikha. Ang langit at lupa sa ganitong bilang lamang ng pagkaraniwang oras natin dito. Sabi ng ating mga discovery at ito ay unscientific. No? Okay. So, pangalawa, una, walang Big Bang. Pangalawa, unscientific na malikha ang langit at lupa ng 6 days sa tulad ng oras natin. Alhamdulillah. So, pangalawa, so nakita natin, no, sa chapter 3 hanggang 5, sa verse 3 hanggang 5 ng Genesis, no? Okay. Chapter 1, verse 3 to 5, at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. So, kung babasahin naman natin ang chapter 14, chapter 14 hanggang 19, at sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon, at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibaba ng lupa, at nakagagayon at nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ano yung nilikha ng dalawang malaking tanglaw? Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. So, nilikha niya ang araw at nilikha niya ang araw, okay, at ang gabi. So, ang tanglaw na sinasabi rito ay ang araw at ang buwan. At mga iniligay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibaba ng lupa. Okay? Upang bigyan ng liwanag ang lupa. At upang magpuno sa araw at sa gabi. At upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. Kung papansinin natin, sa loob ng ikaapat na araw, doon niya lilikha ang araw dito. Doon sa unang araw, nalikha na rin ang araw at gabi. Ano kaya ang tama rito sa dalawa? No? Okay. Dako naman tayo sa Genesis chapter 1, verse 9 to 13. At sinabi ng Diyos, mapisa ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon at tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa. At ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim, na magkabinhi at ang punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At ang lupa ay sinisubulan ng damo pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim, at ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy, at nakita ng Diyos na mabuti, at nagkaroon ng
nagkahapon at nagkaumaga sa ikatlong araw. So kung makikita nyo rito, sa ikatlong araw, linikha ng Diyos ang lupa. Di ba? Sa chapter 9, number 10, at sinabi ng Diyos mapisa ng tubig na nasa silong ng langit, sa isang dagat lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon, at tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa. No? So dito, linikha ng Diyos sa katlong araw ang lupa. Okay. So paano magkakaroon ng araw at gabi sa chapter 1, verse 3 to 5, sa unang gabi o sa unang araw, paano nagkaroon ng day and night, samantalang ang day and night, maaari lamang mangyari ito kung naririto ang earth, sapagkat ito'y nakabase sa rotation ng ating earth upang magkaroon ng gabi at liwanag. So, nung nagkaroon ng liwanag at gabi, wala pa ang mundo. So, hindi ito hahakma. Hindi ito ay unscientific, ayon sa mga ating scientifico. Hindi ito tama. Magkakaroon ng gabi at ng liwanag kung ang mundo o kalupaan ay naririto na, sapagkat ang araw at gabi ay nakabase sa rotation. No? Bagamat nandiyan ang araw at nandiyan ang gabi, ngunit magkakaroon ng gabi o dilim at liwanag, ito ay nababase sa rotation ng ating earth. Kung wala ang earth, 3 days pa lang nalikha, nandoon lang liwanag at gabi, hindi ito tama. Sabi ng mga scientifico natin, hindi ito akma, ito ay unscientific. Okay? Okay, dumako naman tayo sa chapter 11 hanggang 13. At sinabi ng Diyos, Genesis chapter 1, verse 11 to 13. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkabinhi ayon sa kanyang pagkapananim ng punong kahoy na namumunga na taglay ang kanilang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. So ang tinutukoy dito ang vegetation, no? Vegetation. Scientific vegetation tayo. Okay, vegetation. Vegetation, 3 days nalikha ang lupa at 3 days ito'y tumubo. Ayon sa chapter 14 hanggang 19, nalikha ang araw at gabi sa ikaapat na araw. So, kung kaapat na araw nalikha ang araw at gabi, paano uusbong ang mga pananim? Paano sila magiging berde? Paano ang photosynthesis? Ito'y kailangan ng araw, kailangan ng pananim upang sila ay tumubo. So, alhamdulillah, kung ang oras na sinasabi nila, kaya nga linagay nilang 24 hours lamang, day and night eh. So, wala masama kung day and night lamang ang pagkahuli ng isang araw ng araw bago lumabas ang halaman. So, walang problema. Ngunit, ang problema ay sa ating scientific, hindi 6 days na ganito kahaba ang period niya, 24 hours. Hindi, ito ang bawat isang araw ay naglalaman ito ng kung saan billion years. No? Okay, kung ang isang araw, higit kumulang, na naglalaman ito, sa loob ng 16 billion years, divide natin ng 6. Kung maglaman ito, na let's say para sabihin na lang natin ng 2.5 bilyong taon. So, subhanallah, 2.5 bilyong taon, paano tutubo ang halamang walang araw? So sabi nila, hindi pwedeng tumubo ang halaman na kung walang araw. Sapagkat kailangan ng halaman ang araw upang magkaroon siya ng photosynthesis. No? Kailangan siyang pagpawisan upang sa ganon ay maging malakas siya at masigla. Kung wala ang araw, imposible na mabuhay ang halaman, sabi nila. So, sabi nila, unscientific ang ganito. Nahuna ang halaman, pagkatapos ang araw. Sa Islam, ayon sa banal na Quran, nilikha ng Allah ang lupa una. 2 araw muna. Lupa lang ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. In a long period, 2 days, in a long period, ayawn, plural ng yawn. Long period ang bawat isang araw. So, nilikha niya ang araw, ang lupa, 2 araw. Tapos umakyat siya sa langit. Pagkakit niya
sa langit, sa kanya linikha ang nasa taas ng langit ng 2 araw. No? Okay. Linikha, meron ng lupa. So, maaari na magkaroon ng night and day. Kung lalagay niya ang araw, sapagkat nahuna ang lupa. Linikha niya ang lupa, tapos linikha niya ang langit, kasama ang mga bituin ng mga planeta, mga galaxy, araw at buwan. So, pwede na magka-night and day dito. Pwede na rin magtanim ng halaman. So, pagkatapos ng 2 araw sa langit, bumaba ulit ang Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa kanyang kakayahan at kapangyarihan at ibinilagay niya, ininatag niya ang lahat ng pangangailangan ng tao. Ganon ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan hindi tugma ang Biblia sa pagkalikha sa banal na Quran, na kung saan na-discover din nila na tama ang banal na Quran sa pagkalikha ng ating santinakpan. Alhamdulillah. Ang Biblia, sabi nila, malayong mangyari na ang mga halaman ay lumabas ng walang araw sapagkat nangangailangan ito ng sinag ng araw upang magkaroon ng photosynthesis. Sila ay pagpawisan, kapag walang photosynthesis na tanggap ang halaman, ang kanyang mga daon, at pinagpapawisan, manghihina at hindi ito tatagal, imposibleng itong mabuhay, sabi nila. So, unscientific. Hindi tulad ng banal na Quran, alhamdulillah. Ito ay tumpak na tumpak sa pagkalikha ng langit at lupa in 6 days. Okay, next. Sa Islam, ipinaliwanag natin na ang araw at ang buwan ay walang kanyang sariling liwanag ang buwan, kundi ito'y reflection lang namang ng araw, kaya nagkakaroon ng liwanag ang buwan. Napaksa natin yan. Ngunit sa Bible, sa Genesis chapter 1, verse 16 to 17, at linikha ng Diyos ang 2 malaking tanglaw. Unang tanglaw, ang malaking tanglaw ay ang unang magpuno sa araw. No? Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw. Ito ang unang tanglaw. At ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Ito ang buwan. No? At linikha niya rin ang bituin. So, ang araw at buwan ay linikha ng Diyos ayon sa Biblia at inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, upang bigyan ng liwanag ng lupa. Ibig sabihin, pareho silang mayroong liwanag. So, ito ay kontradiksyon sa makabagong moderno ng siyensya natin na kung saan na-discover nila na ang araw ay may sariling liwanag kung saan dahil sa kanyang sinusunog na mga chemical sa kanyang sarili ay nagkakaroon siya ng patuloy na liwanag. No? Mayroon siya sariling liwanag. Hindi katulad ng buwan nila, ito ay reflection lamang ng araw kung kaya nagkakaroon siya ng liwanag. So, ito ang kanilang research sa makabagong moderno na kung saan ang buwan ay walang sariling liwanag. So sabi nila, ang Biblia unscientific, hindi tama na ang buwan ay mayroong sariling liwanag. Okay, next. Ayon naman sa Hebreo, chapter 1, no? Chapter 1, verse 10 to 11. At pagkatapos punta tayo sa Ecclesiastes, no? Kung saan chapter 1, verse 4. Sa Hebreo, chapter 10, 11, ang mundo ay magwawakas. Sa Ecclesiastes, ang mundo ay mananatili. Ano kaya ang tama dito, sa dalawang ito? So, iiwanan natin ito sa ating mga kababayan na sila ang makakasagot kung ang mundo bang ito ay magwawakas o hindi magwawakas. Sa Hebreo, chapter 1, verse 10 to 11, at ikaw, Panginoon, nang pasimula inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak. Sila'y mga papahamak. Datapot ikaw ay mananatili. No? At silang lahat ay mga ngalumang gaya ng isang kasuotan. So, lahat mapapahamak. So, mawawasak ang ating pamumuhay dito. Sa Ecclesiastes 1 to 4, sinabi dito, isang salin ng lahi ang limaon at ibang salin ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay nananatili magpakailanman. So ito'y mananatili magpakailanman. Pabayaan natin ang ating mga kababayan ang sumagot sa bagay na ito kung sino ba ang tama dito. Ito bang mundong ito ay mangangawasak? No? O ito ba ay mananatili? Ganon din sa Islam, at agree naman ang mga scientific research natin na ang langit, ito ay walang pillars. Kundi ito ay nasa itaas lamang na parang bubungan, ngunit wala siyang haligi. Ganon din ang lupa na ipaliwanag natin na isa-isang plate ito na kung saan inaano dito ng kalawakan upang magkawatak-watak, upang magkalayo ang mga lupang ito
upang mag-expand, gaya ng ipinangako ng Subhanahu wa Ta'ala at ilalatag niya ang kalupaan, no? Sa pamamagitan ng mga plates na ipaliwanag natin ang mga plates ng mga pinaghiwalay, dan sanhi ng mga paghati ng mga bundok na ito sa pamamagitan ng mga maiinit na magma na kailangan itong lumabas. So hinati ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mundo na dating isang lamang piraso, no? Nakalagay sila sa i-plate nito, no? Sa isang parang plancha na kung saan linulutang. So wala silang poste. No? Sa Biblia, sinasabi ng Biblia na ang kalangitan ay mayroong poste at ang lupa ay mayroong din poste. Kung mayroong poste ang lupa, hindi ito kagalaw. Diba? Okay. At ang langit, malinaw naman na wala itong poste na nakikita natin, walang siwang. Perfect ang pagkagawa. So, tunghayan natin ang sinabi naman hinggil sa Biblia. Okay, sa Job, chapter 26, verse 11. Ang mga haligi ng langit ay nagsisipanginig at nangatitigilan sa kanyang saway. So, malinaw. Ang mga haligi ng langit ay nagsisipanginig. So, mayroon haligi ang langit. So, malinaw na mayroong haligi ang langit. So, dumako naman tayo sa haligi ng lupa. Mababasa yan sa Job chapter 9, verse 6 at sa unang Samuel ng chapter 2, verse 8. So, dito tayo sa Samuel, no? Chapter 2, verse 8. Verse Samuel, unang Samuel. Chapter 2, verse 8. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok. Kanyang itinataas ang mapagkailangan mula sa dumihan, upang sila'y palukluking kasama ng mga prinsipe at magmana ng luklukan ng kalwalatihan, sapagkat ang haligi ng lupa ay sa Panginoon. So mayroon ding haligi ang lupa. Sabi nila, unscientific ito. Hindi po pwede. Sapagkat walang haligi ang langit, sapagkat walang gravity doon, walang imposible na sila ay lumutang tulad ng mga daigdig, galaxy, planeta at satellite at iba pa. No? In the field of diet and nutrition, pababasa natin sa Genesis chapter 1, verse 29. Ganito ang nakasabi. At sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. How can Creator order that it all even have a poison? Kahit na ba'y mayroong lason, iuutos ng Diyos sa tao. Alam natin, wala itong alinlangan, maraming pagkain, bungang kahoy, prutas ang nakamamatay. Ayon sa ating mga nagre-research, sa ating mga scientific hinggil sa diet and nutrition, alam natin na marami silang sinasabi na maraming prutas at bungang kahoy na maaring ang tao ay maaari itong ikamatay niya kapag kinain niya. So, papaano isasabihin ng Diyos ng hinggil sa pagkain, ipakain ang mga bagay na nakakalason at nakakasira sa tao? Hindi ba? So, ang ating kababayan, ang silang huhusga sa bagay na iyan. Okay, dumako tayo sa scientific test. To the believers, no? Mayroong scientific test ang Biblia. Matutunghayan natin sa Marcos, chapter 16, verse 17, hanggang 18. Chapter 16, verse 17, at chapter 17, chapter 16, verse 17 to 18, ganito nakalagay. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Mangangagpalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangangasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsisiinom sila ng bagay na nakamamatay sa anumang paraan, ay hindi makakasama sa kanila. So, dito sa isang aya, nasabi din dyan na kung sila'y iinom ng lason, sila ay hindi makakasama ito sa kanila. So, ilang kaya ang Kristiyano sa palagay natin sa loob ng 100 Kristiyano kung sila'y tunay na nanampalataya sa Biblia na ang Diyos ay si Jesus? Kung sila ay tunay na nanampalataya, ay iinom dapat sila ng nakakamatay na bagay tulad ng lason. Ilang kaya sa 100 na ito ang iinom sa kanila?
malinaw na walang iinom sa mga ito. Sapagkat alam nilang mamamatay sila. So kung tunay nga na ito ay salita ng Diyos, iinom ka ng lason, hindi ka mamamatay. Pero bakit ayaw mong uminom? Bagamat ikaw ay tunay na nananalig sa Diyos at sa Biblia, bakit ayaw mong uminom? Bakit hindi natin mapatunayan na kung kayo nga ay nananampalataya sa Biblia, bakit hindi nyo gawin ang acid test na ito no, kung talagang tunay nga kayo nananalig sa Biblia? So iwanan natin ang kasagutan sa mga kababayan natin. Hinggil naman sa gumagawa ng mga adultery, pakikipangalunya, pakikipagniig, mayroon very good test. Oh, ito ay very good test. Merong field medical ito. Very good test ang Biblia. Para hindi mahirapan, para matrace agad kung siya nga ay nakagawa ng pangangalunya. So, matutunghayan natin ito sa Biblia na kung saan nakasulat ito sa numbers o tinatawag na bilang sa Biblia, no? Ang mga bilang. Chapter 5, verse 11 to 31. Chapter 5, verse 11 to 31. Okay. So, napakahaba nito. Ngunit, papaksahin natin ang pinaka-short nito. Isa-summarize natin. At ang mga priest, ang kinukwento rito, kapag ang tao ay nakagawa ng pangangalunya, no? So, lilitisin nito dapat idalhin nito sa saserdote o mga pare o priest. At ang saserdote ay kukuha ng banal na tubig sa isang sisidlang lupa. At sa alabok na nasa alapag ng tabernakulo ay dadampot ang saserdote at ilalagay sa tubig. Okay. At pahaharapin ng saserdote ang babae sa Panginoon at ipalulugay ang buhok ng babae at ilalagay ang handog na harina na alaala sa kanyang mga kamay. Na handog na harina tungkol sa paninibugo at tatangnan ng saserdote sa kamay ang mapait na tubig na nagbubugso ng sumpa. Okay. At pagkatapos ito ay paiinom sa babae. At pagka nagpainom na siya ng tubig, ay mangyayari na kung siya ay nadumihan. Siya ay nadumihan, gumawa siya ng pangangalunya, at siya ay sumalansang sa kanyang asawa, na ang tubig na nagbubugso ng sumpa ay tatalab sa kanyang tiyan. No? At magiging mapait at ang kanyang katawan ay mamamaga. Mamamaga ang kanyang tiyan o kanyang katawan at ang kanyang hita ay manglulumo para bang mabubulok ang kanyang hita. At ang babae magiging sumpa sa gitna ng kanyang bayan. No? Kung ang babae naman ay hindi nangalunya, kundi magiging malinis siya, maging laya nga, no? Ang babaeng ito at magdalang tao. So, ipinapakita dito ng medical field na ito. O very good test, hinggil sa medical. Sa talatang ito, sa kwentong ito, 11, bilang chapter 5, verse to 11:31. Bakit sa panahon ngayon, na napakaraming nagkakakasong ganyan, na dinadala sa ating mga hukuman, bakit hindi nila gamitin ito? Na kung saan madali lang naman matrace kung siya ay nangalunya, hindi na dapat ang matagalang pangproseso. Painumin lamang, isundin lamang ito, painumin lamang sa pamamagitan kung paano ginawa ito, makikita mo namang mamamaga ang kanyang tiyan, mamamaga ang kanyang katawan, at manlulumo ang kanyang mga binti o mabubulok. So bakit hindi nila ito ginagawa? Sapagkat wala itong katotohanan, sabi nila. So ito ay pagpapakita lamang na ito ay hindi aral ng Diyos, kung ganon. Sapagkat ito ay walang katotohanan. Sino bang nangalunya na pinainom ng bagay na ganito at siya ay lumaking tiyan at nabulok ang kanyang mga hita o nanlumong kanyang mga hita? Wala. Kung ito ay totoo lamang, ito na lamang ang gagamitin nila sa proseso ng Kongreso o ng mga hukom natin upang hindi sila maarapan, matitrace nila agad ang tao kung siya ay nakagawa ng pangangalunya. See, iwanan natin sa ating mga kababayan ang kasagutan para sa kanila. Okay, magbigay na lamang tayo ng last. Hinggil naman sa scientific calculating, no? Hinggil sa scientific calculating sa Biblia. Okay, una, ilang taon si Joaquin nang siya ay maging hari sa Jerusalem? Sa 2, no? Ikalawang hari, chapter 24, verse 8, siya ay 18 years old. Sa ikalawa ng Kronika, chapter 36, verse 9, siya ay 8 taon. So, nagkakamali ba ang Diyos? Hindi ba marunong mag-calculate ang Diyos?
Nakakalimot ba ang Diyos? Ano ang tama? 18 or 8? Ang mga kababayan natin ang sasagot. Ilang haba panahon siyang nag-rules, namuno sa Jerusalem? 3 months? Or 3 months and 10 days? Sa ikalawang hari, chapter 24 verse 8, siya ay naghari o namuno ng 3 months. 3 months and 10 days sa ikalawa ng Kronika, chapter 36 verse 9. Ang ating kababayan ang sasagot. Okay. Isa pa, magbigay pa tayo ng calculating, scientific calculating. Sa chapter 23, okay, 2 Samuel, ikalawang Samuel, chapter 23, verse 8. Dito, sinabi na ang mga makapangyarihang lalaki na kasama ni David tulad ni Joseph Basabet, na Takemonita, na pinuno ng mga kapitan, na si Adino, na Esnita, na siyang dumaluhong laban sa 800 na nangapatay ng pamisan. Dinaluhong niya ang 800 nangamatay ng pamisan. So kung pupunta ka sa unang Kronika, chapter 11, verse 11, ang pangyayaring to ay hindi 800, 300. Anong tama? 300 or 800? So ang ating kababayan ang sasagot sa mga bagay na yan. Napakarami pang discovery mula sa Biblia na kung saan sinasabi at pinag-aralan na napakaraming mali sa panahon natin ngayon ang Biblia, na tunay ngang hindi na mapapagkatiwalaan na ito nga ay tunay na salita ng Diyos anila. Katotohanan, sa mga naipakita lang natin na mga ilang lamang batayan o ebidensya sa pagsalungat sa ating siyensya, no, maging sa bilang ay nagkakamali ang Biblia. Lalo na higit sa malalim na kung saan na-discover ng ating mga modern science sa ngayon, sa panahon ngayon. So ang naipakita natin ay ilan lamang na kung saan ang Biblia ay nagpapakita nga kung ito'y salita ng Diyos, bakit nagkakamali ang Diyos. Katotohanan, ang banal na Quran, kailanman ay ito ay hindi nagkamali. At hanggang ngayon, inahamon ang buong santinakpan, buong mga liniklas sa santinakpan o sa buong kalupaan na sila ay gumawa na lamang ng isang aya na tulad ng Quran, ngunit hanggang ngayon ay wala pang nakagagawa. Ito'y hamon ng Allah na sinabi niya kailanman, tunay na walang makakagawa sa inyo. So ito'y hamon ng dakilang tagapaglikha. Sinabi niya sa banal na Quran, na ang banal na Quran, kung ito ay hindi galing sa Kanya, tiyak na kayo ay makakasumpong na kahit isa na kontradiksyon lamang. So alhamdulillah. Okay, kapag salita ng dakilang tagapaglikha, ito ang acid test natin. Ito ay hindi kasusumpungan ng kahit isang kontradiksyon o isang kamalian lamang. Ngunit kapag ang kanyang salita ay nakasumpungan ng isang kamalian lamang o isang kontradiksyon, ito'y nangangahulugang hindi sa kanya. Sapagkat ang Allah, ang dakilang Allah, ay ganap na makapangyarihan at perpekto sa lahat ng bagay at hindi kailanman maaaring magkamali. Ito ang tunay na Allah subhanahu wa ta'ala na sinasamba ng mga Muslim na ang kanilang reliyon ay ang Islam, kung saan the fastest growing religion today, no, ay ang Islam, sapagkat nakikita nila ang katotohanan na nakasulat sa banal na Quran. Hanggang ngayon nananatili ang mga milagro ng banal na Quran na kung saan ang mga nakaraang panahon na nakasulat ng matagal ay ngayon pa lamang nila nadidiskubre. Ngunit mayroon pa nakasulat sa banal na Quran na hindi pa nagaganap at magaganap pa lamang kapag ang mga tao ay sasapitan na sila ng kung saan malagim na pagpapaalam sa mundong ito. Makikita nila ang pagkawasak ng mundo at sa kabilang buhay sa pagharap at ang pag-i-stay natin sa paraiso at impyerno. Naway mapagandaan ito natin ang bawat isa, mga kababayan ko, lalo't hindi wala pa sa pananampalatayang Islam. Mag-isip-isip kayo, sapagkat iisa lang ang pagkakataon upang sa ganon tayo ay makapasok sa paraiso. Itong mundo lang ito. Kapag tayo ay naabutan ng pagkakamatayan dito at hindi natin nasumpungan ang tamang relihiyon, hindi tayo nakapanumbalik sa tamang dakilang tagapaglikha, sa kabilang buhay ay magiging talunan tayo at wala na tayong pagkakataon magbalik dito upang kumilala sa Kanya. So gawin na natin ang pagkakataon habang maaga na gampanan natin ang karapat-dapat sa ating buhay na iligtas natin ito mula sa parusa sa kabilang buhay at sa mundong ito. So naipakita namin ang mga scientific evidence ng Quran na clearly prove its divine origin. No human being could produce this. Walang tao ang maaari makapag-produce ng aklat na ito. 1400 years ago, no? Naglalaman ng mga scientific na katotohanan na na-discover nilang mga tao ngayong mga nakaraang century lamang, no? Okay. Naway dalihan namin sa dakilang tagapaglikha na ito ay nagbigay sa inyo ng mga
inspirasyon sa inyong buhay, sa ating mga kapatid na mga Muslim, na maging matatag tayo sa pananalig sa banal na Quran, kung saan ito'y kaparaan ng makatulong sa atin at magpalakas ng iman, insyaAllah, na talaga pala ang banal na Quran ay walang pag-aalingan, salita talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sana'y magising din ang ating mga kababayan at patnubayan din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas. Naway pagpalain, biyayain at patawaran tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong higit ang kanyang habagay ibigay niya sa ating mga mananampalataya. Naway muling magkita-kita tayo sa kabilang buhay, kung sakali tayo ay pumanaw na sa mundong ito at buhay na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magkita-kita doon sa kabilang buhay. Amir Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa tabaraka ismuka ta'ala jaduk walal hagaruk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin.